kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy tinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon ng pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudiya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito, sapagkat alam ng mga Hudyo na Griego ang kaniyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan, at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sila Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia, sapagkat sinasala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas.
Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad, sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Purihin ng lahat ang Diyos. Parangalan siyang malugod. Tayo pong lahat. Purihin ng lahat ang Diyos. Parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa, tugon. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan, tugon. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman, tugon. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan. Upang kay Kristo pumisan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-5 linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. So nagpapatuloy tayo sa ating pong pagbabalik doon sa tagpo sa mga huling sandali, mga huling habilin
ni Jesus bago pa maganap yung kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at ito nga yung katuparan na sinabing siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Binabalikan natin ulit yung mga mensahe niya, lalong-lalo na yung mga mensahe na kailangan marinig ng mga alagad para sila ay hindi panghinaan ng loob o kaya naman matakot dahil sa nangyari o mangyayari pa lang. Kaya ating pong balikan ang ilan sa mga mensahe na ibinigay niya sa mga alagad at nawa makuha din natin yung meaning o yung kahulugan ng mga mensaheng ito at maisabuhay natin sa ating pong panahon. Nung Lunes, pinaalala sa atin ni Kristo, sinimulan, kung tutuusin, sinimulan natin nung Linggo sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pag-ibig. So ngayon, ang sabi ni Kristo nung Lunes, ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So yung pag-ibig, hindi pwedeng salita lang. Yung pag-ibig, habang tumatagal, kailangan natin mas pinalalalim. At napapalalim yan kung nakikilala at kinikilala natin yung nagmamahal sa atin at handa rin tayo dapat magpakilala. Nung Martes, ang sabi naman sa atin, kung iibigin natin si Kristo, ano bang ibibigay niya sa atin? Ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan, kaya huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, yung paanyaya niya na manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi niya, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya pa ba? Nakukuha ba? Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Kaya, di ba, sa karanasan natin, nagiging masaya ang tao kapag siya ay patuloy na nagmamahal. Kahapon, Biyernes, pinaalala ulit sa atin. Kaya nga, ang pag-ibig ay isang desisyon. Pinili tayo ng Diyos na mahalin. Kaya sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. So kung doon sa usapin ng pag-ibig, kapag nagmamahal ka, hahayaan mong lumago. So kung hindi kayo nag-grow o kaya hindi mo hinahayaang mag-mature o mas makita niya, maabot niya yung potential niya. Kasi napakaraming potential ng isang tao. Kung sinasabi mong mahal mo siya pero pinipigilan mo siyang magbunga o lumago, baka mali tayo ng interpretasyon sa pag-ibig. Kaya nga si Kristo, di ba? Sabi, ako ang pumili sa inyo. Bakit? Kasi nakikita niya marami pang pwedeng magawa ang mga apostol. Karamihan sa kanila, di ba? Mangingisda lang o kaya makasalanan na parang hanggang dito na lang kami. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, ngayon sila ang mga pundasyon ng pananampalataya o pundasyon ng ating simbahan. Pero hindi naman yun, sabi nga, di ba? Hindi naman bed of roses ang buhay, lalo na kung papasok tayo sa relasyon. Kaya nga sabi niya, kung pinili tayo ni Kristo, kailangan din nating magdesisyong piliin natin siya.
Pero hindi kabawasan. Kapag pinili tayo ng Diyos sa mahalin, tapos di natin siya minahal, hindi yun kabawasan sa pagmamahal ng Diyos. Pero kung magdidesisyon tayo na mahalin natin si Kristo, hindi naman yun madali. Hindi rin naman yun parang pag sinabi, pag pinili mo si Kristo, ayahay ang buhay. Kaya nga sabi niya, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kasi yung moral values, yung aral, yung pamumuhay ni Kristo, iba at taliwas sa itinuturo ng sanlibutan. Kaya dahil tayo ay kay Kristo, kukutyain tayo, makakaranas tayo ng rejection, makakaranas tayo ng medyo mamasasakit na nakaranasan. Pero inilatag ito na Jesus. Hindi yung, di ba, minsan kasi kapag meron kang gusto, pakitan tao lahat, kunyari galante, kunyari sweet, kunyari malambing. Pero kapag nakuha na yung matamis na oo, pag nag-asawa na, yan, salita ng mura, mga hindi magagandang ugali, lumalabas na. Pero kay Kristo, sinabi niya na maganda at pangit na hindi o na mararanasan ng mga alagad. Kaya magdesisyon tayo, piliin pa rin natin nawa si Kristo. Piliin pa rin natin ang pagmamahal niya. Katulad ni Maria, ang Birhen ng Soledad, na unang niligawan ng Diyos. Pumayag siya, umoo siya, hindi rin naging madali ito. Pero sa dulo, naging mas masaya, masarap, maligaya ang buhay ni Maria. Ganon din ang magiging kahantungan natin kung mananatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Magsitayo ang lahat. Buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay at dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pastor ng simbahan, lalo na ang Santo Papa at ang mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa hirap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinaginilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus sa bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti, portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Hallelujah. For the Lord is truly risen. Hallelujah. Let us pray. O God, who give joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant to beseech you that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. Through the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Nuestra Señora de Sol, inang mapakis ng mga nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang minamahal. Kami sana'y huwag magbabayaan. Yan ang aming buhay, kami rin ay arito, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga nagmatay
mapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mong mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga nagbanta ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila